Okay guys, pag-usapan natin dito yung attitude, belief, and commitment. Yung tatlo na yan, pag nag-complement yan mga kaibigan, malaking bagay na yan sa pagtatagumpay natin sa ating mga career. May video na ako nilabas about attitude. Sana napanood nyo po para mas ma-enhance yung ating kaalaman kung bakit ganun kaimportante yung attitude or ugali ng bawat isa sa atin para tayo maging successful sa ating mga career, business, or pagiging employee, pagiging isang OFW. Importante na yung attitude natin ay maayos para hindi rin tayo nahihirapan. So pag-usapan natin yung attitude kasi yung attitude ay napakalaking bagay nga ito para sa pagtatagumpay ng bawat iisa sa atin. And alam nyo ba mga kaibigan, ang attitude ay kailangan maging 100% yan sa atin. Kasi galing niya perfect siya mga kaibigan Pag tama, correct yung attitude ng isang tao, magtatagumpay talaga. Hindi talaga pwedeng harangan. Kasi tinan mo, pumunta ka sa alphabetical letter natin, yung A, B, C, D, E, F, G. Di ba? Ang letter A, di ba, 1 yan. Tapos, letter T, magbilang ka. A, B, C, D, E, F, G, hanggang letter T. Ilagay mo kung pang ilan. Ilagay mo yan. O, letter T uli. Ilagay mo uli. I, pang ilan. Letter T. Ilagay mo uli. Letter U, pang ilan yan, ilang numero yan. Letter D, of course, madali lang pang-apat yan, di ba? Number 4, letter E o kaya 5, magto-total po yan 100%. That's how powerful the attitude. Di ba? Galing, no? And guys, syempre, pag tama na yung attitude ng isang tao or natin, marami na tayong alam yan. Kumbaga, nag-research ka na, inaral mo na, nakinig ka na, nag-humble down ka, nagpakumbaba ka, no matter what, kung sino nagtuturo, kahit ikaw ay isang professional at hindi professional nagtuturo, pero successful naman sa career na pinasok niya at yun ang gusto mong pasukin, or business, na doon ka, gusto mong maging successful sa business na yon, you have no choice but to listen to that people na nagtuturo na successful. Kasi hindi lang naman yung nagsasucceed yung mga tao na mataas ang pinag-aralan or professional. There's a lot of people na hindi nakapag-aral, hindi professional, pero naging successful. Lalo na sa larangan ng sales, ng marketing, pagbebenta. Okay? Marami diyang tao naging successful na hindi nakatapos mag-aral. So ito yung mga tao na unang nakagawa. Ngayon, kung ikaw ay papasok sa industriya na yan, sa career na yan, we have no choice. You have no choice but to listen for people na naging successful na sa career na yan, sa industry na yan, or sa business na yan. So, kung okay na yung attitude natin, maalam na tayo, marami na tayong alam, na develop ng skills, yung knowledge na kailangan natin, automatic yung belief level, mga kaibigan, yung belief level, tumataas din yan. Or yung paniniwala mo, paniniwala natin, automatic yan, tumataas. Nagiging excited tayo. Nanggigigil tayo kasi marami na tayong alam I-implement na lang. Tapos, automatic pa to. So, sa belief level, kung medyo mahina-hina pa, parang feeling mo, parang unang-una sa sarili mo, di ba? Pero, ang una, maniwala ka na ikaw ay ginawa sa mundong ito ng ating Creator na special. Kaya nga kung aaralin mo na sa Bible na ginawa niya tayong tao na kawangis niya. Meaning, we are so special in this universe, in this world. Limitless. Magaling tayo, the best tayo actually. So, dapat paniwalaan mo yun. So, hindi lang mga parents natin, but number one, we have to believe. We have to develop our belief with our Creator. No matter what, kung anong religion na meron tayo. So, disclaimer lang, we respect different religion, but kapag yun ay well develop, mga kaibigan, nagiging feeling at home tayo, feeling good,
Kasi naniniwala tayo sa Kanya eh. That's number one. Number two, you have to believe yourself. Guys, sinabi ko na, we're so special in this world. Magaling tayo na ginawa. In fact, nasa Bible, nasa Jeremiah 29:11, "For I know I have the plan for you as declared by the Lord. Plan to become prosperous and abundant in this world." Galing, di ba? So, yun pa lang. Kapag naintindihan mo yung verse na yun, okay, na-internalize mo, guys, doon pa lang, kasi naniniwala ka, wala na makakaharang sa tagumpay na gusto mo. Kasi naniniwala ka, and that's, that's in the Bible. Walang promise ang Lord na nakahirapan, but abundant and prosperous in this world. Grabe, ano? So doon pa lang, pag naiintindihan mo yan, magtutuloy-tuloy ka sa ginagawa mo. Kahit dumadaan ka sa maraming challenges ngayon, magtutuloy-tuloy ka kasi walang promise na kahirapan ang ating Creator. Yun nga, we're so very, very special creation in this world. And para mas tumibay pa yung belief na yan, pumunta ka, tingnan mo, nasa Bible din to nakasulat, Deuteronomy 8, verse 18. God give you the ability to create wealth. Or God give you the ability to produce wealth. Guys, kung naiintindihan natin yan, kung nababasa natin yan at naririnig natin yan, doon pa lang. Meaning, lahat tayo, walang exemption. Meron tayong capacity, meron tayong galing na binigay ang ating Creator para gumawa ng kayamanan sa mundong ito. Pag sinabing produce wealth, eh hindi lang pera, but in terms of health, spiritual, relationship with other people, kapwa-tao, and magparami ng pera kung gusto mong dumami pera. Everything. Okay? Hindi lang yun tinutukoy doon ng pera. O, nagigets? So kung naniniwala tayo dyan, automatic yung belief level na to, tumataas. Naniniwala ka sa Creator mo, naniniwala ka na sa sarili mo, na special ka in this world, binigyan ka ng galing para gumawa ng kayamanan sa mundong ito. So doon pa lang, develop na yan mga kaibigan. Maniwala ka rin sa mga kasama mo, sa kumpanya mo, sa boss mo. You have to develop your belief with them. Magtulungan, maghilahan, papunta sa tagumpay. So you have to develop your belief level with different things in this world na pwede mong magamit sa tagumpay na gusto mo. Kung okay na yung belief level natin, alam niyo ba na nag-o-automatic yung commitment? Nag-o-automatic yan na magko-commit ka sa sarili mo na kung ikaw yung tao na may pangarap sa buhay, sinasabi mo sa sarili mo, dapat ma-achieve mo to. Dapat ma-achieve ko to kasi the best pala ako. Magaling pala ako. Special creation pala ako in this world. So dapat mag-commit ka na kung yung ibang tao ay nakukuha nila yung mga pangarap nila sa buhay, nagiging successful sila, magiging successful ka rin, tayo. So yun yung maganda, automatic magkukumit ka eh, na kung saan kahit pagod, puyat, sa umaga ang sarap pang matulog kasi malamig panahon ngayon, eh gigising ka, tatayo ka, magsha-shower ka, magkakape ka, lalabas ka kahit traffic, magkukumit ka dahil mataas yung belief level mo na magtatagumpay ka sa buhay. Magtatagumpay tayo sa ating mga ginagawa. Nagigets nyo? So automatic nagko-complement po yan. Ang commitment, para itong nagpakasal ka sa iyong mga pangarap. Sa mga bagay na gusto mo. Gusto mong mabili, gusto mong magkaroon, lugar na gusto mong papuntahan, magta-travel ka, everything. Magkukumit ka, parang pinakasalan mo yung pangarap mo. So ganun din, parang sa church, di ba? Kapag ang dalawang tao nag-promise, di ba? Commitment ang tawag doon. For better and for worse. For sickness or for health. Ganun din. Kung gusto natin magtagumpay, kailangan mag-commit din tayo. I-commit natin yan sa ating mga sarili na whatever it is. Diba? Harangan man ng sibat, umulan, umaraw, bumagyo. As long as na humihinga, kaya.
mga kaibigan, may pag-asa. Magtatagumpay tayo. So yun lang mga kaibigan. See you again with the next video.